Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pamamaril sa dalawang pasahero ng bus na bumabiyahe sa Karanglan sa Nueva Ecija. Patay ang mag-live-in partner matapos malapit ang barilin ng dalawang sospek Miyerkules ng tanghali. Nakaalitang kaanak ang isa po sa tinitignang motibo sa naturang krimen. At live mula sa Karanglan, Nueva Ecija, nagpapatrol si Liza Aquino. So Liza, nahuli na ba yung dalawang gunman na sinasabi? Henry, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang manhunt operation ng PNP laban sa dalawang sospek na pinaniniwala ang miyembro rin ng Gun for Hire Group. Ngayon, Henry, lumabas din sa inisyal na investigasyon ng PNP na may mga nakaalitan at nakaaway ang biktima ilang buwan bago ang pamamaril. Galing Tugigaraw at papunta sana ng Sampaloc, Maynila ang pampasaherong bus na ito Miyerkules ng tanghali. Makikita sa dashcam video na may dalawang pasahero na natutulog sa pinakaharapan ng bus. Maya-maya pa, may dalawang pasaherong lalaki ang tumayo at naglakad papunta sa unahan ng bus. At pagtapat sa dalawang natutulog na pasahero, malapitan nilang pinagbabaril sa ulo ang dalawang biktima. Pinahinto ng mga sospek ang bus sa driver at agad bumaba. Tumakas sila sa masukal na bahagi ng barangay Minuli sa Karanglan, Nueva Ecija. Ayon sa konduktor ng bus, puno sila ng pasahero nang mangyari ang krimen. Ilang pasahero po ang nakasakay sa bus, sir? 38 po, ma'am. Yung mga biktima saan nakaupo? Sa dulo. Dead on the spot ang dalawang biktima na napag-alamang 5 taon ng mag-live-in partner at mga negosyante. Buying station siya, tapos sa bukid. Tapos yung may paupahan siyang apartment. Pero nag-stop na siyang bili ng palay. Sumakay ang dalawang biktima mula sa terminal sa Kawayan, Isabela at papunta sana sa Tarlac. Accordingly, may kukunin na alahas na worth 500,000 doon sa Tarlac kung saan nakatira yung lalaki. At masama yung pakiramdam ng babae kaya nag-commute na lang sila. And then, ang informasyon na nasagap namin ay balikan din sila pauwi ng Isabela. Agad nagkasanang manhunt operation ang Karanglan PNP pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natutunton ang gunmen na nakatakas sa mga kabundukan sa lugar. Hinala ng pulis, miyembro ng Gun for Hire Group ang dalawang sospek at planado ang pagpatay sa mga biktima, lalo na't hindi naman sa terminal sa Kawayan sumakay ang dalawa, kundi sa terminal sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. May kaugnayan sa mga gawain ng mga gun for hire dahil nga po well executed yung pagkagagawa nila, sinabayan nila sa sasakyan at saka bumaba sila doon sa lugar kung saan hindi sila madetect ng mga kapulisan. Lalong-lalo na doon sa sinasabi natin na parting may ilog at umalis sila sa lugar na hindi na gumamit ng sasakyan. Lumabas din sa investigasyon ng PNP na sinampahan ng kaso ng biktimang babae ang kanyang anak noong Abril. Itong biktima nating babae ay kinasuhan niya ng robbery at carnapping yung anak. Accordingly, ang pinag-ugatan ay pinwersang kinuha ng anak yung mga titles at jewelries doon sa vault ng nanay. So, nagkaroon siya ng warrant of arrest at nahuli siya ng Isabela Police at ngayon ay out on bail. Pero itinanggi naman ito ng anak ng tanungin ng mga investigador. Isa ito sa tinitingnan po natin na posible na maaaring may motibo. Kinausap na rin po ito ng ating mga investigador, subalit ang sinasabi niya ay wala po siyang alam dito. Kinumpirma naman ng kapatid ng babaeng biktima na ilang buwan nang may hindi pagkakaintindihan ang anak at ang biktima. Noon sir talagang okay naman sila pero siyempre sa bawat pamilya di ba may problema. Normal lang naman yun. Pero yun, parang nagkaroon na ng parang hindi siguro pagkakaintindihan. Hustisya naman ang panawagan niya para sa kapatid. Sana magkaroon sila ng konsensya at saka sumuko na sila. Kasi matatakasan natin ang tao pero ang Diyos hindi. Di ba? Wala imposible sa Panginoon. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang anak ng lalaking biktima. Nakikipag-ugnayan na ang Police Regional Office 3 sa Kawayan PNP at Bayumbong PNP para sa mas mabilis na pag-usad ng investigasyon.
Henry, sa ngayon ay dito sa punerarya sa likuran ko sa Caranglan, Nueva Ecija, dinala yung bangkay ng 2 biktima. Ngayon, hindi na pumayag yung mga kaanak na isailalim pa sa otopsiya yung mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, kaninang hapon ay inalis na dito yung labi ng lalaking biktima at dito nga rin po sa Bungabo, Nueva Ecija, ibuburol ang biktima. Hinihintay naman natin na ilabas ngayon yung labi ng babaeng biktima na nakatakda namang dalhin sa Kawayan Isabela at doon po ibuburol sa mga darating na araw. Henry, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Victory Liner hinggil sa nangyaring insidente. Mula dito sa Nueva Ecija, balik sa iyo, Henry. Liza, hindi ko masyadong napansin, nakamaskara ba yung mga gunman? Yung isa sa mga gunman, Henry, ay nakamask, tas yung isa po sa gunman ay walang mask. At nakangiti pa nga nung nakita sa CCTV, no, dito sa dashcam. So pwede siyang isa sa mga ma-identify. gunman natin, Henry. So ibig sabihin, pwede siyang ma-identify. Kasi yung report mo kanina, ang sabi, sumakay yung mga gunman malayo sa Kawayan kung saan sila sumakay. So ibig sabihin, may nagtip na sa naturang bus, sumakay yung mga biktima. Tama, Henry. Actually, ang sinabi sa atin ng PNP, may spotter. Isa sa tinitingnan nila, posibleng may spotter itong 2 suspect doon sa Kawayan na terminal at itong 2 suspect nga ay inabangan na nila sa terminal sa Nueva Vizcaya, which is 2 hours away mula sa Kawayan terminal yung pinagsakayan itong ating mga suspect. So isa yan sa mga anggulong tinitingnan. Pangalawang anggulong tinitingnan na naman na Henry ay baka plan B na yon. Kasi ang mga suspect, initially, akala yata nila na may sasakyan itong mga biktima kasi may pick-up usually itong mga biktima. Hindi naman sila karaniwang nagko-commute. So nung nakita nila nag-commute, posibleng nangyari, ayon sa PNP, nag-plan B sila, sinusundan na nila. Anong busan din, anong rutang tatahakin yan. Pero lahat ng yan ay under investigation pa, Henry. Maraming salamat, Liza Aquino. Inindira po naman ng grupo ng mga commuters ang pangyayaring pamamaril sa loob ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija. Hirit nila maglagay ng CCTV. Meron na nga at handheld metal detector sa mga bus. May sarili namang investigasyon ng LTFRB sa naturang insidente. Nagpapatrol, Robert Mano. Bus ang palaging sinasakyan ni John Paul tuwing lumuluwas ng Maynila mula Bicol. Mas mura kasi umano ang pasahe rito kumpara sa mga van. Ngayong araw, bibiyahe muli siya pa Bicol. Pero kabado si John Paul matapos mapanood ang video ng pagpaslang sa 2 pasahero ng bus sa Nueva Ecija. Kinabahan naman po ako kaso naisip ko po kung oras ko na po. Sana po, bago po sana sumakay po yung mga pasahero sa mga bus po, kailangan po nating doble i-check po yung mga tao po na sumasakay po. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung saan sumasakay si John Paul, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Kahit ordinaryong panahon, di ba, kailangan mahigpit ang security natin. Meron tayong mga metal detectors. Bukod dito, yung ating mga security guards na nakatalaga doon, talaga namang binubusisi yung mga bagahe para siguraduhin na hindi makapagpasok ng hindi karapat dapat na bagay yung ating mga pasahero. Mayroon ding bomb sniffing dogs para sa dagdag seguridad. Pero dahil sa nangyaring insidente sa Nueva Ecija, paiigtingin pang lalo ngayon ang seguridad sa PITX. Ang PNP pinag-aaralan naman ang pagbabalik ng mga bus marshal. Before po kasi nung may mga insidente po na tayong naitala, particularly doon sa bandang Mindanao, naglagay po tayo ng mga bus marshal. So titignan po natin ito kung pwede po natin na ibalik yan as part ng ating police intervention na maglagay po tayo ng mga bus marshals, particularly yung sa mga bus po na nagbabiyahe po ng malayuan. Kinundena naman ng National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated ang lantarang pamamaril sa loob ng bus. Hindi dapat nangyayari. Kailangan din, meron ding training talaga ang mga conductor at driver. To see kung merong kakaibang movement yung mga tao. Sila yung tagapag-alaga ng mga tao, hindi lang yung kasi taga-ticket lang ako, hindi ganun eh. Rekomendasyon din nila na magkaroon ng handheld metal detector sa mga bus na nagsasakay ng pasahero habang bumabiyahe. Yung nagpipick and drop, kailangan may metal detector na hand carry. Yung handheld metal detector. Kailangan mag-training din sila. Ayon pa sa grupo, dapat din ba siguro na may nakakabit na CCTV camera sa mga bus? Nagsasagawa naman ng sariling investigasyon ng LTFRB sa insidente.
Number 1 po na tinitignan namin dito, yun po bang bus ay nasa tamang linya? Number 2 po, meron po kaming memorandum circular on safety policies ng mga bus companies na dapat ay pinapatupad ko nila. If these issues are answered in the affirmative, then wala hong posibleng pananagutan. Pero if of these two, may isa po na hindi ho nila natupad, posible po sigurong pagpaliwanagin namin sila and a possible administrative sanction will be imposed upon them pag may hindi po sila natupad. Aalamin din ng LTFRB kung nasunod ang security plan ng sangkot na bus operator. Robert Mano, ABS-CBN News. Sa pool sa CCTV ang